Sa isang maliit na baryo sa Pilipinas, payapa ang pamumuhay ng mga taong naninirahan doon, hindi nababahala sa kaguluhan sa labas ng mundo. Ang sentro ng baryo ay ang lumang simbahan, isang lugar kung saan naririto ang kapayapaan at pananampalataya para sa mga tao. At dito rin sa lugar na ito, isang madaling araw ay magbabago magpakailanman ang buhay ng isang babaeng nagngangalang Elizabeth, isang tapat at debotong mananampalataya sa simbahan. Ang liwanag ng umaga ay nagbigay ng gintong kulay sa baryo. Mahinang tumunog ang mga kampana ng simbahan na tumatawag sa mga deboto upang gawin ang pang-umagang pagdadasal sa simbahan. Si Elizabeth na nasa 30 taong gulang na ay mabilis na naglakad papunta sa simbahan. Hawak ang kanyang mga aklat para sa pagdarasal. Ay sa wakas, isa na namang mapagpalang umaga. Sana'y magdala ng kapayapaan at biyaya ang araw na ito sa aming baryo. Wika ni Maria habang papalapit siya sa mga hagdan ng simbahan nang biglang nakarinig siya ng isang mahinang iyak. Napatigil siya, nagtataka at tumingin sa paligid. Ang iyak na kanyang narinig ay naging mas malakas at naging paulit-ulit. Ano yun? Bata ba yung umiiyak? Pag-aalalang wika niya. Sinundan niya ang tunog patungo sa isang maliit na bungkos na nakatago sa mga halaman malapit sa entrada ng simbahan. Maingat niyang inialis ang tela at dito ay nakita niya ang isang maliit na sanggol na umiiyak. Hindi maintindihan ni Elizabeth ang kanyang magiging reaksyon. O Diyos ko, isang sanggol. Sino kayang nag-iwan sa kanya dito? Wika niya. Tumingin siya sa paligid ngunit walang tao. Walang senyales kung sino ang maaaring nag-iwan sa sanggol. Doon nakaramdam ng determinasyon ng babaeng si Elizabeth. Hindi kita pwedeng iwan dito ng mag-isa. Halika, munting anghel. Hahanapin natin ang ligtas na lugar para sa iyo. Maingat niyang kinuha ang sanggol. Inihehele sa kanyang mga bisig at mabilis na pumasok sa simbahan. Ang loob ng simbahan ay malumanay na naliliwanagan. May mga kandilang nagkikislapan sa mga pader. Habang si Padre Antonio, ang pari ng baryo, ay naghahanda para sa pang-umagang misa. Tumangin siya pataas nang pumasok si Elizabeth. May dala-dala itong sanggol. Gulat siyang tinignan ni Padre Antonio. Elizabeth, ano ito? Saan mo nakita ang batang yan? Pagtatakang tanong niya. Halos hinahabol pa nga ni Elizabeth ang kanyang paghinga bago siya nagsalita. Sa labas po, Padre. Sa mga halaman malapit sa entrada. Hindi ko alam kung sino ang nag-iwan sa kanya. Nag-aalala naman na lumapit ang padre na si Antonio. Napaka hindi pangkaraniwan ang kaganapan na ito. Kailangan nating malaman kung sino ang mga magulang ng batang yan. Pero sa ngayon, kailangan ng bata ng kalinga. Habang nag-aalalang tinitignan ni Padre Antonio ang bata ay nagsalita si Elizabeth. Ako na po ang bahala sa kanya, Padre. Hanggat hindi natin natatagpuan ang kanyang pamilya, aalagaan ko siya. Ngumiti naman ang padre sa kanya. Napakabuti ng iyong puso, Elizabeth. Pagpalain ka ng Diyos sa ginawa mong ito. Iaanunsyo natin ito sa mga taga-baryo at titignan kung may magpapakilala na magulang ng batang ito. Tumango naman si Elizabeth. Salamat po, Padre. Dadalhin ko siya sa bahay at titiyakin kong ligtas siya. Habang umaalis si Elizabeth sa simbahan, ang sanggol ay mahimbing nang natutulog sa kanyang mga bisig. Nakaramdam siya ng kakaibang halong kaba at kasiyahan. Wala siyang kamalay-malay nang maliit na pagkilos ng kabutihang loob nito ay magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. At ganoon na nga, dinala ni Elizabeth ang bata sa kanyang tahanan at sa kanyang puso. Pinangalanan niya itong Angela, isang simbolo ng di inaasahang himala na nagbigay biyaya sa kanyang buhay. Agad na tinanggap at niyakap ng baryo si Angela bilang kanilang sariling anak. At sa loob ng 15 taon, lumaki siya na napapaligiran ng pagmamahal at kalinga. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, ang lihim ng pinagmula ni Angela ay nananatiling nakatago. Naghihintay ng araw na ito'y mabubunyag at yayanig sa payapang pamumuhay ng kanilang baryo. Isang araw, sumisilip na ang liwanag ng umaga. Sa mga bintana ng simpleng tahanan ni Elizabeth, ang mga pader ay napapalumutaan ng mga litrato ng pamilya.
na nagpapakita ng paglaki ni Angela mula sa pagkasanggol nito hanggang sa pagkadalaga. Ngayon si Maria ay nasa kaligitnaan na ng kanyang pagka-50 taon. Naghahanda siya ng agahan para sa kanila. Habang si Angela naman na halos nagdadalaga na nga sa edad na 15 ay pumasok sa kusina. Nakangiti itong bumati. "Magandang umaga, Mama," wika ng bata. Malumani naman na tinignan ni Elizabeth ang nagdadalaga niyang anak. "Oh, magandang umaga, anak. Ayos ba yung tulog mo?" tanong nito. Tumango naman si Angela. "Oo, Mama. Nagkaroon ako ng napakagandang panaginip kagabi. May mga magagandang ilaw at parang may tumatawag sa akin." Naguluhan naman si Elizabeth sa sinabi ni Angela. "Mga ilaw? Ano namang klaseng mga ilaw yun?" tanong niya. Napaisip si Angela. "Hindi ko sigurado, Mami. Mainit at nakakaaliw sila. Parang may gusto silang iparating sa akin." Ngumiti na lamang si Elizabeth sa sinabi ng kanyang anak. "Ang mapanaginip, anak, ay maaaring maging misteryoso. Malay mo, baka tanda na to ng magagandang bagay na darating sa buhay mo." Umupo si Angela sa mesa, ang kanyang mga matay kumikislap sa kasabikan. "Mama, pwede ba akong pumunta sa simbahan ngayon? Gustong magsindi ng kandila at magdasal," wika niya. Muli ay malumanay nang ngumiti si Elizabeth. "Siyempre naman, anak. Ang simbahan ay palaging isang espesyal na lugar para sa atin. Basta't siguraduhin mong makakauwi ka bago magdilim, ha?" pagpapaalala niya. "Opo, Mama. Salamat po." Maya-maya pa ay naglalakad na nga si Angela patungo sa simbahan, isang lugar na kanyang madalas puntahan kasama si Maria. Pagpasok niya sa loob, binalot siya ng pamilyar na amoy ng insenso at malambot na liwanag ng mga kandila. Lumapit siya sa altar at nagsindi ng kandila. Yumako at nagdasal ng tahimik. Pabulong siyang nanalangin. "Salamat sa buhay na ibinigay niyo sa akin. Pakiusap po, gabayan niyo ako upang maunawaan ko ang aking mga panaginip at matagpuan ang aking tunay na landas." Matapos ang taimtim niyang pagdarasal, napansin niyang lumapit ang padreng si Antonio. Ang padre ay tumatanda na punong-puno ng karunungan, pero ang kanyang mga mata ay tila ba hindi nagbabago. Pareho pa rin ito ng init ng pagmamahal niya sa mga taong pumupunta sa simbahan. "Angela, mabuti at naparito ka. Kumusta ka na?" Ngumiti si Angela sa tanong ni Padre Antonio. "Mabuti po ako, Padre. Pumunta lang po ako dito para magsindi ng kandila at magdasal. May mga kakaibang panaginip po kasi akong naranasan kamakailan lang." Naguluhan ng Padre sa sinabi niya. "Mga panaginip? Tungkol saan?" Nag-aalangan na sumagot si Angela. "Mahirap pong ipaliwanag. May mga ilaw at pakiramdam ko ay may ipinapakita sila sa akin na mahalaga." Napaisip ang Padre sa sinabi ng bata. "Alam mo, madalas na may daladalang mensahe ang mga panaginip. Marahil panahon na para malaman mo ang tungkol sa iyong nakaraan." Nalito si Angela sa sinabi ng Padre. "Ang aking nakaraan? Ano pong ibig niyong sabihin, Padre?" Bumuntong hininga ang pare. "Angela, may isang bagay na sa tingin ko ay dapat mong malaman. Ang iyong ina, si Elizabeth. Natagpuan ka lamang niya sa mga hagdan ng simbahan. 15 taon na ang nakalilipas. Walang sino mang nagpakilala upang akuin ka. Napagdesisyonan naming itago ito hanggang ikaw ay sapat na ang gulang para maunawaan ang mga bagay-bagay." Nanlaki ang mga mata ni Angela sa gulat. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Pinilit niyang maging malumanay. "Ibig sabihin po, hindi talaga ako anak ni Mama? Ni Mama Elizabeth?" Malumanay ding sumagot sa kanya ang Padre. "Maaaring hindi kanya tunay na anak, ngunit minahal at inalagaan kanya na parang sarili niyang anak. Ang dugo ay hindi ang nagtatakda ng pamilya." Ang puso ni Angela ay mabigat sa naging revelasyon, ngunit nararamdaman niya ang malalim na pasasalamat kay Elizabeth. Determinado siyang nagsalita. "Salamat po sa pagsasabi sa akin, Padre. Kailangan ko po munang kausapin si Mama." Tumango ang pare sa sinabi niya. "Sige anak, naghihintay siya para sa'yo."
Mabilis na bumalik si Angela sa bahay. Ang kanyang isipan ay isang ipo-ipo ng mga emosyon. Natagpuan niya si Elizabeth na nakaupo sa sala, nagbabasa ng isang libro. Tumingin si Elizabeth pataas. Nararamdaman na parang may mali. Nag-aalala siyang nagsalita. "Anong nangyari, anak?" tanong ng babae. Habang si Angela naman ay may mga luha na sa kanyang mga mata. "Mama, sinabi po sa akin ni Padre Antonio ang lahat. Tungkol sa kung paano mo ako natagpuan at inalagaan." Nagkaroon ng saglitang katahimikan. Maya-maya ay nagsalita na si Elizabeth. "Inaantay ko lamang ang tamang panahon upang sabihin sa iyo yun, anak. Gusto lang kitang protektahan." Bigla namang niyakap ni Angela si Elizabeth. "Naintindihan ko po, Mama. At mas lalo po kitang minahal dahil doon. Binagyan mo ako ng isang buhay na puno ng pagmamahal at kaligayahan." Naluluha naman si Elizabeth na yumakap pabalik sa anak. "At mahal na mahal din kita, anak, Angela. Hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Ikaw ay tunay kong anak." Nagyakap pa ng dalawa. Ang kanilang ugnayan ay mas tumibay na kaysa sa dati. Ngunit habang magkasama sila, alam nilang ang misteryo ng pinagmula ni Angela ay malayo pang malutas. Ang mga sagot ay nasa labas ng kanilang baryo, naghihintay na matuklasan. Sa pagbubunyag ng katotohanan, nagsimula ang paglalakbay ni Angela upang matuklasan ang kanyang nakaraan. Ang mga panaginip na bumabagabag sa kanya ay maaaring maglaman ng susi sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. At sa pagsisimula niya sa bagong kabanatang ito, si Elizabeth ay nakatayo sa kanyang tabi, handang harapin ang anumang hamon na kanilang makakaharap. Ang mga lihim ng nakaraan ay malapit ng mabunyag, at ang lahat ay hindi na magiging katulad pa ng dati. Habang sinusubukan naman ni Angela na unawain ang kanyang bagong realidad, lalong naging malinaw ang kanyang mga panaginip na tila hinihimok siyang hanapin ang katotohanan. Ang unang hakbang sa kanyang paglalakbay ay ang tuklasin ang anumang nakatagong bakas na makapagbibigay liwanag sa kanyang nakaraan. Naupo sila Elizabeth at Angela sa mesa ng kusina. May halong kasabikan at pangamba sa kanilang paligid. Maingat na inilagay ni Elizabeth ang isang maliit na kahon sa harap ni Angela. "Angela, ang kahong ito ay natagpuan kasama mo noong nakita ka sa labas ng simbahan. Hindi ko ito binuksan. Iniisip ko na mas mabuting iwanan to hanggang dumating ang tamang panahon." Pagpapaliwanag ni Elizabeth. Nagtataka naman si Angela. "Ano naman po kaya ang laman nito, Mama?" Wika niya. Umiling si Elizabeth. "Hindi ko alam. Panahon na para malaman mo." Maingat na binuksan ni Angela ang kahon na naglalaman ng isang marupok na lakit na pilak, isang lumang litrato ng isang batang babae at isang kupas na liham. Kinuha niya ang lakit at sinuri ito ng mabuti. Pabulong siyang nagsalita. "Napakaganda naman ito. Sa tingin mo ba'y sa nanay ko to, Mama?" tanong ni Angela. Malungkot nang umiti si Elizabeth. "Maaaring sa kanya nga. May inscription sa loob, oh." "Anong nakasulat?" tanong ni Elizabeth nang mapansin niya ang detalye sa lakit. Binuksan ni Angela ang lakit na nagpapakita ng isang maliit na nakaukit na mensahe. At ganito ang nakasulat. "Para sa aking pinakamamahal na Angela, ikaw ang buhay ko." Napaluha si Angela. "Mama, pinangalanan niya rin akong Angela katulad ng ginawa mo." Wika ng dalaga. Malumanay na nagsalita si Elizabeth. "Marahil tinadhana talaga ito. Tignan natin naman ang litrato." Kinuha ni Angela ang lumang litrato. Tinitignan ang mukha ng batang babae. Meron silang kamanghamanghang pagkakahawig. Isang koneksyon na tila ba lumalampas na sa panahon. Namangha si Angela. Para siyang ako. Parang ako yung bata na ito, Mama. Sino kaya siya?" tanong niya. Malumani muling nagsalita si Elizabeth. "Baka ang liham ay magbibigay sa atin ng sagot." Binuklat na nga ni Angela ang kupas na liham. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagsimula siyang magbasa ng malakas. At ganito ang nakasulat sa liham. "Para sa makakakita ng liham na ito, pakisuyo, alagaan niyo ang aking anak na si Angela. Hindi ko na siya kayang protektahan.
Ngunit siya ang liwanag ng aking buhay. Nasa malaking panganib kami ng kanyang ama at natatakot ako para sa aming mga buhay. Kung sino man ang nagbabasa nito, sana malaman ninyo na nakatadhana si Angela para sa magagandang mga bagay at kailangan protektahan siya sa lahat ng paraan at pagkakataon. Lubos akong nagpapasalamat. Nagmamahal, Emilia. Pabulong na nagsalita si Elizabeth. Emilia, baka yun yung pangalan ng nanay mo, anak? Ngayon ay mas naging determinado na si Angela. Baka yun nga po, Mama. At kung nasa panganib sila, nangangahulugang may mas malalim na kwento tungkol dito. Kailangan po nating malaman kung ano ang nangyari sa kanila. Maya-maya pa ay dumating sina Angela at Elizabeth sa aklatan ng baryo. Isang public library. Isang payak na gusali na puno ng amoy ng mga lumang mga libro. Nilapitan nila ang librarian na si Ginang Santos, isang matandang babae na mayaman sa kaalaman tungkol sa kasaysayan ng kanilang baryo. Ngumiti si Ginang Santos nang makita ang dalawa. Elizabeth, Angela, ano ang may tutulong ko sa inyo ngayon? Umaasa naman si Angela na may magagawa si Ginang Santos kaya sumagot siya. Ginang Santos, kailangan po namin ng tulong ninyo. Kamakailan ko lang nalaman na ako'y inampon lang pala ni Mama. At nais naming malaman ang tungkol sa aking mga magulang. Ang pangalan po ng aking ina ay maaaring Emilia. Napaisip naman si Ginang Santos. Emilia? Parang pamilyar ang pangalan na iyon. Tignan natin kung may makikita tayo sa mga lumang record. Inakay sila ni Ginang Santos sa isang bahagi ng aklatan na puno ng mga alikabok na mga iba't ibang pahayagan at lumang mga libro. Maingat niyang kinuha ang ilang nakatali na edisyon. Inilatag ito sa mesa. Habang naglilipat ng mga pahina, nagsalita si Ginang Santos. Alam niyo, may insidente noong maraming mga taon nang nakalilipas. Nakisasangkutan ng isang mag-asawang sina Emilia at ang asawa niyang si Mateo. Sila ay mga mamamahayag. Nag-iimbestiga ng korupsyon at mga ilegal na gawain. Mukhang may natuklasan silang napaka-importanteng bagay at napilitan silang magtago. Wika ni Ginang Santos. Nabalisa naman si Angela. Ano pong nangyari sa kanila? Malungkot na nagsalita si Ginang Santos. Base sa nakasaad dito sa lumang pahayagan, nawala sila sa hindi malaman na dahilan. Walang sino man ang nakakaalam kung ano na ang nangyari sa kanila. Nag-aalala namang nagsalita si Elizabeth. Sa tingin niyo po ba'y... Malungkot na sumagot si Ginang Santos. Elizabeth, posible. Pero may binanggit din dito tungkol sa kanilang anak na inilagay nila sa ligtas na lugar. Malamang ikaw yun, Angela. Muli ay nabuhayan ng loob si Angela. Kung nag-iimbestiga po sila ng isang mapanganib na bagay, maaring may mga natitira pang bakas pa rin o ebidensya. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa kanila. Sinuportahan naman ni Elizabeth ang sinabi ni Angela. Anak, sige. Hahanapin natin ang sagot ng magkasama. Kahit ano pa man ang mangyari. Sa bagong natamang determinasyon at pag-asa ng dalawa, sinimula ni na Angela at Elizabeth ang paglalakbay upang tuklasin ang katotohanan tungkol kina Emilia at ang lalaking si Mateo. Unti-unti na nga nilang nasasagot ang mga katanungan, ngunit ang panganib ay nananatiling nakakubli sa anino. Habang lumalalim kasi ang kaalaman nila tungkol sa nakaraan, matutuklasan nila ang mga lihim na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Ang daan patungo sa katotohanan ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit ang kanilang determinasyon ay hindi matitinag. Ang misteryo ng pinagmula ni Angela ay malapit ng mabunyag na naglalantad ng isang kwento ng tapang, pagmamahal at sakripisyo. Sa bawat pagtuklas na kanilang nagagawa ay may mga bagong tanong at panganib lamang na lumilitaw. Naupo sina Angela at Elizabeth sa mesa ng kanilang kusina, nakatitig sa mga dokumentong natagpuan nila sa aklatan. Ang atmosfera ay puno ng tensyon, ngunit puno rin naman sila ng determinasyon. Nag-iisip si Angela, kung ang mga magulang ko po na sina Emilia at Mateo ay nag-iimbestiga ng isang mapanganib na bagay, tiyak na
Mas marami pang ebidensya sa ibang lugar. Siguro may nagawa naman ng mga journal o mga tala tungkol sa ginawa nilang pag-iimbestiga. Tumango naman si Elizabeth sa sinabi ng kanyang anak. Ang mga mamamahayag kadalasan may mga detalyadong record sa kanilang mga trabaho. Kailangan natin malaman kung saan nila maaaring itinago ang mga impormasyong ito. Labis na natuwa si Angela sa sinabi ni Elizabeth. Sa tingin mo po kaya ay may iniwan sila sa simbahan? Doon nila ako iniwan baka may iniwan silang mga bakas doon. Pagbibigay suwestyon ni Angela. Muli ay nag-isip si Maria. Bakit hindi natin subukan? Baka may alam si Padre Antonio, puntahan natin siya. Sa loob ng simbahan ay pumasok sina Angela at Elizabeth at sinalubong sila ng pamilyar na amoy ng insenso. Natagpuan nila si Padre Antonio sa kanyang silid-aralan, napapaligiran ng mga libro at papel. Oh, Elizabeth, Angela, ano ang dahilan ng inyong pagbisita ngayon? Padre, nag-iimbestiga po kami ngayon tungkol sa aking mga magulang na sina Emilia at Mateo. Niisip po namin na maaring may iniwan sila ditong kahit na anong mga ebidensya o kahit na journal na pwede pong makatulong sa pag-iimbestiga po namin. May alam po ba kayo tungkol dito? Pagtatanong ng dalaga. Napaisip si Padre Antonio. Sina Emilia at Mateo? Natatandaan ko pa sila. Matatapang silang tao. At oo, minsan silang napunta dito sa baryo. Sila ba ang tunay mong mga magulang, Angela? Tungkol naman sa tinatanong mo sa akin, naaalala ko may iniwan din sila sa aking journal. Natatandaan kong binigyan ako ni Emilia ng isang maliit na kahon na may kandado. Sinabi niyang naglalaman daw yun ng mga mahahalagang dokumento. Ngayon ay nagkaroon na nga ng pag-asa ang dalawa. Nasa inyo pa rin po ba yung kahon? Tanong ni Elizabeth. Tumango naman ng padre. Oo, tinago ko yun ng maingat sa nakalipas na taon. Sandali lang, kukunin ko. Umalis si Padre Antonio at bumalik na may dalang maliit na kahon. Iniabot niya ito kay Angela. Maingat nininspeksyon ng dalaga ang kahon. Napakaganda. Pero paano po natin ito mabubuksan? Maya-maya pa inabot ni Padre ang susi. Binigyan din ako ni Emilia ng susi. Sinabi niyang gamitin ito kapag dumating ang tamang panahon. Kinuha ni Angela ang susi at binuksan ang kahon. Sa loob ay natagpuan nila ang isang journal na gawa sa leather at ilang mga papel. Ito na yun. Ang journal ng tunay kong nanay. Bulong ni Angela. Malumanay ding nagsalita si Elizabeth. Dalhin na lang muna natin yan sa bahay at basahin natin ng maingat. Maaaring may mga mahalagang ebidensya sa loob ng journal na yan. Saad ng babae. Sa kanilang bahay magkasama silang umupo. Binuksan ang journal na may halong kasabikan at pagkakaba. Ang mga pahina ay puno ng maganda at maselang sulat kamay ng babaeng si Emilia na naglalaman ng kanilang investigasyon. Nagbasa ng malakas si Angela. Ganito ang nakasulat sa journal. Si Mateo at ako ay nakatuklas ng ebidensya ng isang mapangyarihang sindikato na sangkot sa mga ilegal na gawain. Nakakalap kami ng sapat na patunay upang ilantad sila. Ngunit papalapit na sila sa amin. Kailangan namin kumilos ng mabilis at maghanap ng ligtas na lugar para kay Angela. Siya ang aming pag-asa at hindi namin pwedeng hayaang mapahamak siya. Nag-aalala si Elizabeth. Napakadelikado nito, Angela. Seryoso ang mga taong ito. Kailangan nating maging maingat kung totoo ang sinasabi sa journal na yan. Determinado namang nagsalita si Angela. Kailangan po nating malaman, Mama, kung ano ang nangyari sa kanila at kung bakit sila tinatarget ng mga taong to. Tignan mo, may karagdagan pang mga detalye dito. Patuloy na nagbasa si Angela. Natutuklasan ang mas maraming detalye tungkol sa sindikato at ang kanilang mapanganib na mga gawain. Ang mga tala ni Emilia ay naglalaman ng mga pangalan, lugar at mga pangyayari na tila bumubuo ng isang komplikadong mga koneksyon sa iba't ibang mga sindikato. Tinuro ni Angela ang ilang bahagi ng journal. Tingnan niyo po, Mama. Binabanggit dito ang isang lalaking nagngangalang Carlos. Siya ang kanilang kontak at tumulong sa kanila sa pagpapakalap ng ebidensya. Baka po may alam siya. Wika ng dalaga.
Tumango naman si Elizabeth. Okay, ngayon kailangan nating hanapin siya. Siya ang susi sa pag-unawa natin sa lahat at sagot sa ating mga katanungan. Sige po mama, determinado akong maghanap ng anumang lead tungkol kay Carlos. Tiyak na may malalaman tayo tungkol sa kanya. Nagsimula na nga si Angela na pumunta sa isang internet cafe upang maghanap sa isang computer ng mga impormasyon tungkol kay Carlos at sa mga sindikatong tinutukoy ng tunay niyang mga magulang. Hanggang sa nakakita siya ng isang lumang artikulo ng pahayagan na binanggit si Carlos bilang isang whistleblower na nawala noong panahon ng kanyang mga magulang. Siya na to. Kung buhay pa siya, maaaring nagtatago siya ngayon. Isinulat niya ang ilang mga address at mga kontak na maaaring may koneksyon kay Carlos. Kaya naman ang journal ni Emilia ay nagsilbing gabay ng pag-asa at nagsimula sina Angela at Elizabeth sa paghahanap kay Carlos. Ang susi para matuklasan nila ang misteryo ng pagkawala ng tunay na mga magulang ni Angela. Ang kanilang paglalakbay ay nagdala sa kanila sa labas ng kanilang baryo patungo sa mataong lungsod, kung saan umaasa silang makahanap ng mga sagot na nakatago sa mga anino ng nakaraan. Nakatayo sina Angela at Elizabeth sa terminal ng bus. Hawak ang kanilang mga bag, puno ng kasabikan at kaunting kaba ang kanilang nararamdaman. Handa ka na po ba mama? Tanong ni Angela kay Elizabeth. Tumango naman si Elizabeth. O anak, narating na natin ito at hindi na tayo pwedeng umatras pa. Sumakay sila sa bus, nadinala nga sila nito patungo sa lungsod at di kilalang mga landas na ngayon lamang nila nakita. Ang lungsod ay lubos na naiiba sa kanilang tahimik na baryo. Maingay ito, magulo at puno ng buhay. Nagpalingalinga si Elizabeth sa paligid. Napakaraming tao sa lugar nito. Manatili kang malapit sa akin, Angela, naiintindihan mo? Pagpapaalala niya. Agad namang sumagot si Angela. Opo mama. Mahanap kaya natin dito si Carlos? Dapat nandito lang siya, di ba? Pero napakalaki ng Maynila, paano natin siya makikita dito? Sa pamamagitan nga ng mga address na nakuha ni Angela sa internet, isa-isa nila itong pinuntahan. Nabigo nga sila sa unang address kaya nagpunta sila sa isang maliit na cafe. Nag-aalangan pa si Angela. Pasensya na po. Naghahanap kami ng isang lalaking nagngangalang Carlos. Baka po dati ay pumupunta siya rito. Napaisip ang barista sa tanong niya. Carlos? Yung matandang reporter? Huling balita ko nasa isang shelter daw siya ngayon sa gitna ng lungsod. Nang sabihin nito ng barista ay nagmamadali si Angela. Ganun po ba? Maraming salamat po. Kaya naman agad silang pumunta sa shelter. Ang kaso nga lamang ay umalis na pala si Carlos. Ngunit nag-iwan naman ito ng emergency contact address. Kaya sa tulong ng mga receptionist, tinignan nila ang mga record. Ito pala. Iniwan niya ang address nito. Maaari niyo siyang puntahan dito kung gusto niyo. At sa wakas nga, pinuntahan nila ang address na ibinigay ng receptionist sa kanila sa shelter. Ang address nito ay nagdala sa kanila sa isang maliit, liblib na bahay. Isang matandang lalaki ang sumagot sa kanilang mga pagkatok. Nanlaki ang mga mata nang makita sila. Sino kayo? Gulat na wika ng lalaki. Anong kailangan niyo sa akin? Ninanaribis naman na nagsalita si Angela. Ako po si Angela. At ito po ang aking nanay, si Elizabeth. Nais po naming malaman ang nangyari kina Emilia at Mateo. Sila po ang aking mga tunay na magulang. Nanlambot naman si Carlos sa sinabi ni Angela. Anak ka nila Emilia at Mateo? Diyos ko, sige pumasok kayo, magmadali kayo. Sa loob, ipinakita ni Carlos ang mga papel at files. Sinabi niyang kinuha ng sindikato sina Emilia at Mateo, ngunit nagtago sila ng ebidensya. Ngayon ay mas lalong naging determinado si Elizabeth. Kailangan nating mahanap ang file na yun. Tumango naman si Carlos. Ang file na tinago nila ay nakatago sa isang lugar na tanging sina Emilia at Mateo lang ang nakakaalam. May ideya ako kung saan ito maaaring naroroon pero hindi ito magiging madali. Kaya naman ngayon sa tulong ni Carlos, sina Angela at Elizabeth ay may malinaw na nalandas na nasusundan. Ang nakatagong file ang kanilang susunod na layunin habang naghahanda sila para sa susunod na hakbang. Alam nilang mataas ang panganib, ngunit ang kanilang determinasyon ay hindi matitinag.
Inilatag ni Carlos ang isang mapa sa mesa. Tinuturo ang isang lugar na binulugan niya ng pulang marker. Si Angela at Maria ay nakikinig lamang ng mabuti. Seryosong nagsalita si Carlos. Madalas banggitin ni na Emilia at Mateo ang isang ligtas na lugar para magtago ng mahahalagang mga bagay. Isang lumang kubo yun sa bundok. Hindi kalayuan dito. Doon po natin mahanap yung mga papeles na sinumulan po nila sa pag-iimbestiga nila. Sigurado po, kailangan nating makarating doon agad. Saad ni Angela. Nag-aalala namang pinigilan ni Elizabeth ang anak niya. Teka lang anak, mukhang delikado yan. Kailangan nating maging handa. Tumango si Carlos sa sinabi ni Elizabeth. Tama, maghahanda ako ng mga gamit, aalis tayo sa madaling araw. Kinabukasan nga ay nagsimula silang maglakad paakyat ng bundok. Ang daan ay mabato at matarik. Habang sila ay naglalakad ay hindi mapigilan ni Angela ang kanyang kuryosidad. Sir Carlos, matanong ko lang po, paano niyo pong nakayang manatiling magtago sa nagdaang mga taon? Bumuntong huninga si Carlos. Alam mo Angela, hindi madali. Kailangan kong lumipat-lipat at wala akong mapagkatiwalaan na kahit na sinong tao. Pero ang pag-asang matutulungan ko kayo ang nagbibigay sa akin ng lakas ngayon. Malaki ang pasasalamat namin sa tulong mo, Carlos. Wika naman ni Elizabeth sa kanya. Ngumiti sa kanya si Carlos. Yun ang gusto ng mga magulang mo, Angela. Naniniwala sila sa katotohanan. At kaya nilang ipaglaban yun, ganun din ako. Maya-maya pa ay pagsapit ng dapit hapon, nakarating sila sa kubo. Luma na ito ngunit nagbibigay ng pakaramdam ng kaligtasan at pag-asa. Maingat silang lumapit dito. Okay, narito na tayo. Hanapin na natin yung mapapeles na hinahanap natin sa loob. Wika ng lalaki. Pumasok sila sa kubo at nagsimulang maghalughog ng mga drawer, cabinet at mga nakatagong bahagi nito. Nang biglang masayang nagsalita si Angela. Tignan nyo, merong malaking awang dito sa sahig. Agad na binuksan ni Carlos ang tabla sa sahig at natagpuan ang isang malait na kahong metal. Binuksan niya ito at nakita ang mga dokumento. Naginhawaan ng lalaki. Ito na nga yun. Ang mga dokumentong ito ang ebidensya na kailangan natin. Naluluha ng mga mata ni Angela. Mama, nahanap na natin. Ang tagal nating hintay yung pagkakataon na ito. Wika ng babae. Ngumiti naman si Maria. Ngumiti naman si Elizabeth. Siguradong ipinagmamalaki ka ng mga magulang mo, Angela. Habang nag-aanda silang umalis, bigla na lamang silang nakarinig ng mga yabag sa labas. Sumilip si Carlos at nakita ang ilang armadong lalaki na papalapit. Kailangan nating umalis ngayon. Nahanap na nila tayo. Pag-aanunsyo ni Carlos, habang si Angela naman ay mabilis na nataranta. Ano pong gagawin natin? Kailangan natin protektahan ang mga dokumento. Saad ni Elizabeth, hindi natin pwedeng hayaan na mahulog ito sa maling mga kamay. Dala ang mga dokumento. Lumabas sila ng tahimik sa likod ng kubo at naglakad patungo sa kakahuyan. Madilim at mapanganib ang kagubatan, ngunit mabilis at tahimik silang kumilos. Palayo ng palayo ang tunog ng mga humahabol sa kanila. Kailangan nating makahanap ng ligtas na lugar para magtago. Bulong ni Carlos. Hinihingal naman si Angela. Doon po, sa isang kuweba. Pwede po tayong magtago doon. Agad silang pumasok sa kuweba at nagtipon sa loob. Agad silang nagpahinga. Malamig at basa ang loob ng kuweba, ngunit pansamantalang nagbigay ito ng proteksyon sa kanila. Tahimik silang nakikinig sa mga senyales ng panganib. Nahanap na natin ang ebidensya. Kailangan na lang nating dalhin ito sa mga otoridad. Saad ni Elizabeth. Tumango naman si Carlos. Kapag nasa tamang kamay na ito, hindi na makakapagtago pang sindikatong yun. Magiging wasto na at tama na ang sakripisyo ng iyong mga magulang, Angela. Sana nga po. At hindi na masasayang ang kanilang sakripisyo. Kailangan nating tiyakin na makakarating ito sa tamang mga tao. Pabulong na sagot ni Angela. Dala ang ebidensya at habang papalapit ang kanilang mga kaaway, kailangan ni na Angela, Elizabeth at Carlos na magplano ng pagtakas mula sa bundok at may ihatid ang mga dokumento sa mga kinauukulan. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng panganib, ngunit hindi natitinag ang kanilang determinasyon.
Malamlam lamang ang liwanag sa kuweba dahil sa papasikat na ang araw. Nagtitipon sina Angela, Elizabeth at Carlos. Pinag-uusapan ng susunod nilang mga hakbang. Kailangan natin ng plano. Binabantayan nila ang mga pangunahing daan pababa ng bundok, sigurado yun. Saad ng lalaki. Paano kaya kung dumaan tayo dun sa dinadaanan ng mga nagtotroso? Matagal nang hindi nagagamit at delikado dun. Pero baka hindi nila inaasahan na dun tayo dadaan. Saad ni Angela. Agad na tumango si Elizabeth sa sinabi ng kanyang anak. Delikado pero maaari tayong magtagumpay. Kailangan lang nating mag-ingat at kumilos ng mabilis. Sumang-ayon naman si Carlos. Sige, ito na ang pinakamagandang option natin. Mag-impake na tayo at umalis bago nila malaman na wala na tayo. Maagang umalis ang tatlo at nagtungo sa lumang daan na dinaraanan ng mga nagtotroso na halos natatakpan na ng mga halaman. Matarik at mapanganib ang daan, ngunit nagpatuloy sila. Kaunti na lang at makakalabas na tayo sa panganib, saad ni Angela. Pero magbantay ka pa rin sa paligid mo, Angela. Maaaring nandyan lang sila. Pagiging alisto ni Carlos. Habang naglalakad sa makitid na daan, narinig nila ang mga boses at yabag sa likuran nila. Papalapit na ang mga tauhan ng sindikato. Dali, magtago tayo! Mabilis na pagpapaalala ni Carlos sa dalawa niyang kasama. Nagkubli sila sa likod ng malaking bato. Pinipigilan ang paghinga habang dumadaan ng mga lalaki. Imposible, hindi sila dapat makalayo. Saad ng isang lalaki. Kailangan nating pag-igihan pa yung paghahanap. Dagdag pa nito. Tumango naman ang isa niya pang kasamang lalaki. Hindi naman sila pwedeng magtago ng napakatagal na panahon. Siguradong lalabas din sila at mahahanap natin sila. Saad ng isang lalaki. Nang makalayo ng mga lalaking ito ay lumabas sila mula sa kanilang taguan. Muntika na tayo dun, bulong ni Angela. Kailangan na po nating magpatuloy. Tumango si Carlos. Sige, tara na. Pagdating sa isang maliit na liwasan, narinig nila ang tunog na paparating ng helicopter. Pambihira, may helicopter sila. Sobrang desperado na nila. Kailangan natin na namang magtago. Sa mga puno, dun muna tayo manatili hanggat hindi nakakaalis yung helicopter. Dismayadong wika ni Carlos. Pagkatapos nga ng ilang mga sandali nilang pagpapahinga sa gubat, nagpatuloy na sila sa pagbaba ng bundok. Matarik at mabato ang daan, ngunit determinado silang magpatuloy. Nang marating nila ang paanan ng bundok, naglaho na ang tunog ng helicopter. At sa wakas ay nakarating na nga sila sa gilid ng bayan. Pagod ngunit matagumpay. Pumunta sila agad sa lokal na himpilan ng pulisya kung saan sinalubong sila ng isang seryosong pulis. Ano ang may tutulong ko sa inyo? Tanong ng pulis. May dala po kaming mga ebidensya ng isang mapangyarihang sindikato na sangkot po sa mga iligal na gawain. Kailangan itong makarating sa tamang mga tao. Unang pagwiwika ni Carlos. Maya-maya pa'y nagsalita na rin si Angela. Yung mga magulang ko po, sina Emilia at Mateo. Sila po ang nag-imbestiga sa kanila. At sa kasamang palad ay namatay po sila dahil dito. Kailangan po namin ng tulong ninyo para makamit ang hustisya. Tumango naman ang pulis sa sinabi ng dalawa. O sige, sumama kayo sa akin. Sisiguraduhin namin ligtas at may hahatid ang ebidensya sa tamang mga otoridad. Sa wakas, nasa ligtas na nakamay ang mga ebidensya. Nakahinga na ng maluwag ang tatlo. At sa tulong ng mga ebidensya na ito, ay nagawa ngang mapakulong ang isang malaking sindikato at naisiwalat rin na meron palang isang politiko ang may koneksyon sa kanila. Kaya matagal silang hindi mahuli-huli ng kamay ng batas. Sa kasamang palad nga lamang, napatunayang patay na ang mga magulang ni Angela. Ngunit nagpapasalamat pa rin naman siya dahil napunta siya sa tamang mga taong nag-alaga sa kanya. At sapat na ang hustisyang naibigay niya sa kanyang mga magulang para isara ang kabanatang ito sa kanyang buhay. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.